Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay OpenSea. Yan, sabi rito ay ang CEO ng OpenSea ay naglabas po ng announcement na siya ay nagtanggal ng kanyang maraming mga tauhan. Ayan, half of workforce. Ayan, halos kalahati ng mga kanyang mga empleyado dito sa OpenSea ay kanyang tinanggal. Yan, si OpenSea ay isa po itong kilalang online store. Yan, online shopping store. Yan, dito po tayo makakabili ng mga NFTs, mga items. Ayan, yan po ang aking pagkakakilala kay OpenSea. At ayan, nakakalungkot at ayan, marami po silang tinanggal na kanilang mga tauhan. Kaya mukhang parang ibig sabihin nito ay parang palugin na ang OpenSea. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Ethereum's oldest NFT marketplace is downsizing its workforce as a part of a 2.0 strategy focused on community, product, and reliability. Yan na nga po pala siya. Siya po ang pinakaluma na NFT marketplace. At yan, nagbabawas talaga sila ng kanilang mga tauhan. Yan, part daw po ito ng kanilang 2.0 na strategy. Devin Fencer, OpenSea co-founder and CEO, disclosed job cuts on November 3 via a thread on X, formerly Twitter. Fencer's post explained that the decision was necessitated by a rethink of OpenSea's operating culture, product, and tech from the ground up. The move is part of OpenSea 2.0 as the digital collectible trading hub moves to expand its dominance within the non-fungible token NFT market. Around half of the workforce were reportedly impacted by the decision. Yan na nga. Nakakalungkot. Kalahati ng OpenSea. Yan na platform ay kalahati ng kanilang mga empleyado ay tanggal. Ayan, sa oras pa naman ngayon na panahon natin na oras ng kagipitan ay saka ka matatanggal sa trabaho ay ayan, nakakalungkot po yan. We will change how we operate, shifting to a smaller team with a direct connection to users. So today, we're saying goodbye to a number of OpenSea teammates. This is the most difficult part of this change. These folks played a key role in getting us to this point and I'm incredibly thankful for their contributions. Ayan, papaliitin daw po nila yung kanilang team. Yan, yung kanilang workforce. Ayan, nakakalungkot at marami po ang mawawalan ng mga trabaho. Gaya ng aking sinabi kanina ay nakakalungkot at ngayon pang oras ng kagipitan. Ayan, big changes daw. Ayan, Finser's address finished with salutes to departed OpenSea staffers. Others would be lucky to hire them, said the CEO. The news came hours after OpenSea unveiled its Pro version on Layer 2 network Polygon and announced support for cross-chain swaps, allowing NFT participants to tap a multi-chain experience from a single platform. Updates from OpenSea follow a turbulent period after former head of product Nathaniel Christian was convicted for insider trading under fraud and money laundering charges. Blue chip NFT authorities like Bored Ape Yacht Club and creators like Yuga Labs considered listing their blockchain collectible on other platforms roughly 2 months after OpenSea deactivated its royalty enforcement system. Ayan. Pero sa tingin ko lang ay siguro talagang nababangkrap po siguro si OpenSea. Kaya talagang nagbabawas siya ng kanyang mga tauhan. Pero nakakalungkot kasi matagal-tagal na rin po itong NFT marketplace na ito. Yan, siguro marami kasing nagsilabasan na mga kakompetensya niya. At syempre baka mas maganda pa yung mga platform na yan, mga bagong ibang mga NFT marketplace dyan. Yan.
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.